Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Bagamat nakuha nga ng Los Angeles Lakers ang panalo kahapon laban sa Golden State Warriors sa panguna ng 26 points, 8 rebounds and 11 assists ni LeBron James, andun nga matinding panghihinayang niya sa season na ito dahil sa injury ng high-scoring duo sa NBA ngayon, Luka Doncic and Austin Reeves. Pahayag ng 23-year veteran LeBron sa post-game interview, bagamat nagawa nilang makuha ang panalo ngayon, hindi nga daw nila maalis sa kanilang isipan ang pagkawala ni Luka Doncic at Austin Reeves sa kanilang lineup. Ang kanilang chemistry nga daw ay nasa all-time high bago ito tamaan ng injury. Bilang mga professional nga daw ay kailangan nilang mag-move on dito, subalit napakahalaga nga daw ng dalawang to sa kanilang team, kaya naman hindi to ganun kadaling gawin. Well, totoo naman mga kaibigan na nakakapanghinayang nga ang season na ito dahil with Luka and AR-15 ay bukas nga ang pinto nila na mag-contend para sa championship. Subalit ngayon ay maswerte na nga kung makatawid sila sa first round ng playoffs. Kasalukuyan na nasa 4th seed sila ng Western Conference at may pag-asa pa na magtapos bilang ang 3rd seed. Ganun ba man dahil nga sa mga injuries ng kanilang key players ay tinatarget sila ng mga team na makatapat sa first round ng playoffs. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Lakers ang mga team na tulad ng Denver Nuggets, Houston Rockets at Minnesota Timberwolves sa isang 7-game series nang wala ang kanilang number 1 and number 2 options sa opensa? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic. Gumawa ng history si Nikola Jokic bilang ang unang player sa kasaysayan ng NBA na may pinakamataas na average rebounds and assists per game sa isang season. Kasalukuyan nga siya na nagtatala ng 28 points, 13 rebounds and 11 assists per game on 57% shooting sa field. Pinapangunahan niya din nga ang Denver Nuggets sa 10 magkakasunod na panalo at hawak nila ang 3rd best record sa buong Western Conference. Ganun pa man, kahit na nagpapakita siya ng another historic season, si Jokic nga ay pangatlo lamang sa MVP ladder behind Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder at Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Ang ginagawa nga ni Jokic ay hindi natin tiyak kung mauulit pa ba dahil hindi nga talaga itong madalas lalo na para sa isang center. Bibihira nga na maging assist leader ang isang center mga kaibigan. Hindi mo to makikita kay Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Kareem Abdul-Jabbar o kung sino pa man na magaling na center. Dahil hindi din nga talaga madalas na center ang main playmaker ng isang team. Trabaho nga ito kadalasan ng point guard. Sa panahon ngayon na uso na nga ang point forward, subalit hindi pa din mga kaibigan o bibihira tayo makita ng point center na tulad ni Nikola Jokic. Kaya naman andun talaga ang argument ni Joker na deserving pa din siya na magwagi ng kanyang ika-4 na MVP ngayong season. Gumagawa siya ng isang bagay na hindi pa nagawa sa history ng NBA while also leading ang Denver Nuggets sa very solid record despite the injuries na pinagdaanan ng team na ito ngayong season. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?